power na guidance of the Holy Spirit. So, aming dalangin na, binubuksan po namin aming mga puso. And as you says in your word, palagi mo may invitation, kayo po Panginoon sa amin. Sabi niyo po, come, all of you are willing and burdened, and I will give you rest. Maraming salamat po sa patuloy ng paanyaya na nakalagay sa aming mga pusong isipan. Kami po yung lumalapit sa mga oras na ito. Hindi po dala-dala ang anumang kabutihan, hindi po dala-dala ang anumang katuwiran. Pagkos, Panginoon po ang aming mga kasalanan, ang aming mga pagkukulang. Ang nilalapit po namin sa inyo, Panginoon po, sapagkat as you says in your word, ang kabutihan niyo lamang po, your goodness leads us into repentance. Maraming salamat po, Diyos. Kaya po, we pray, let thy kingdom take over each one of us. And minister each heart according to what they are needing. If they need healing, let there be healing, O God. And if they need deliverance, let there be deliverance in the name of Jesus. If they need peace, let there be peace. And if they need comfort, let there be comfort. If they need love, let there be love in the name of Jesus. And if there's joy, let there be joy in their hearts serving you. In the mighty name of Jesus, you are the opener of the eye of the blind. You cause the lame to walk, Father. And as you says in your word, you are the God of all flesh. Nothing is too hard for you. Hallelujah. Maraming salamat. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Yes. Alala po, Lord. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Maraming salamat po. We thank you, Lord Jesus. We thank you, Holy Spirit, for such a great, wonderful opportunity and privilege for each one of us, as you says in your word, in Lamentations chapter 3, verse 22 to 23. For we are not consumed because of your mercy never fails. Your great is thy faithfulness. Your loving kindness and mercies are new every morning. Salamat po. We thank you, Father. We thank you, Lord Jesus. Holy Spirit, salamat po. We continue to, as I claim, ngayon pa lang, Panginoon ko, as you says in your word in 1 John chapter 1, verse 7, if we will continue in the light as you are in the light, we have this fellowship, and the blood of Jesus Christ cleanses us from all our sins. In the name of Jesus, let the purification power that comes from your most precious blood flow in the name of Jesus. Anumang lalim, anumang laki ng kasalanan in Jesus. Only the blood of Jesus can wash and make us whole. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Bago po tayo mag-umpisa, pwede mo bang malaya ka magpagpasalamat? Pasalamat mo din, family restoration. Maraming salamat po. Kayo po ang nagbigay ng gawain mo nito. At kayo din po ang tumawag sa bawat isa. I claim kayo din po at maraming salamat po. We thank you, Father.
We thank you, Lord Jesus. And we thank you, Holy Spirit. We are allowing you to do the things that only you can do in our lives. Maraming salamat po. This night is yours, Lord. Gawain niyo po ito. Wala yan kayo makakamiss. Maraming salamat po sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Hallelujah. Sa patnubit gabay ng Banal na Espiritu. Ang lahat ng naniniwala kung may ginawa ng Diyos ng mabuti sa ating mga buhay, hindi lamang sa atin, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga ay magagayto sa amin. Amen. Amen. Salamat sa Lord. Sige nga po, isang malakas na palakpak natin. Pastor ka po. So, gawin tayo ka. Ay, sorry. May ba? Naka-live telecast pa ito. Simulcast. Praise God. Salamat sa Lord. Hallelujah. Salamat po. Pwede bang high five or kahit wag lang topic na malakas ha. Pakitapik mo nga yung katabi mo. Salamat po kamo. I am blessed na nandito ka kamo. Maraming salamat po. So now we are unfold our second week of the new thematic message. Amen? Yung last time po, ang tinalakay po natin is, yung last week, ano yung bago pa tayo nagpunta ngayon sa bago, ano yung natandaan nyo na thematic message na inaral natin? Po? Kare-kare, no? No. Praise God. So, achieving great impact. Amen? And tuloy-tuloy po yan napakaganda po ng mensahe ng Panginoon. Kaya, ang lesson naman po natin sa mga oras po na ito, this thematic message, ay walang iba kundi yan, salamat sa Lord. Dedicated for eternity. Amen. Salamat sa Diyos. Yung katabi mo, pang eternity yan. Hindi lang dito yan. Naniniwala ka ba? Tapikin mo, pang eternity ka pala, hindi ka nagkikibo. Salamat sa Lord, no? Pang eternity pala po yan Tama? Salamat sa Diyos. No? Sa Panginoon lamang po yun. And our title ng ating pong week 2 is The Most Safe Place to Be. Saan kaya yung pinakaligtas na lugar na po pwede nating mapuntahan? What is the most safe place to be na maaari po nating mapuntahan? Sige po, basahin po muna natin ating scripture that can be found in 2 Samuel chapter 6 verse 11 to 12. The ark, it's all about nung inalis po, yung dinala po yung Ark of the Covenant nila King David, then at that time, mayroong nangyaring insidente na along the way, natapilok yung mga ox, nahulog yung Ark of the Covenant, may sumapo, and at that time, hindi po sila karapat-dapat. Kaya, the same time, nung pagka-touch nila ng Ark of the Covenant, the same time, na-struck sila ng thunder or anything kasi na talagang namatay po sila Kaya ito na po yun. 2 Samuel chapter 6 verse 11 to 12. The ark of the Lord remained in the house of Obed-Edom. Kasi si King David, natakot siya nadali na sa kanila. So si Obed-Edom lang po yung andun na nag-initiative, nagpresenta. Na doon na sa kanila dalhin. Okay po? The ark of the Lord remained in the house of Obed-Edom, the Gittite. 3 months o 3 buwan daw po na natili doon. When we say Gittite, ano po yan? Galing sa lipi ng Gat. Lipi ni Gat. Amen? Yung 12 tribes ng Israel, yan, kasama po yan dyan. And the Lord blessed Obed-Edom and all his household. Si Obed-Edom lang bang pinagpala ng Diyos? Ang sabi niya, and all his salamat sa Panginoon. So yung paghakbang mo pala at pagsusumikap mo, hindi lang para sa iyo yan. Kasama po yan nasa likuran mo at nakaakibat sa iyo din yung pamilya mo, yung mga mahal mo sa buhay. Kaya nga po, sabi nga po natin, lagi natin naririnig na, kapag ka po pinagpala ka ng Diyos,
ang kauna-unang beneficiary po nun is walang iba kundi pamilya mo. Amen? Kaya ganun kalaki yung challenge, ganun katindi yung testing eh. Kasi hindi lang ikaw eh. Yung mga generation na kasunod mo, yung pamilya natin. Amen? Ang sabi pa po, now it was told King David, sinabi kay King David, saying, the Lord has blessed the house of Obed-Edom and all that belongs to him because of the ark of God. So David went and brought up the ark of God from the house of Obed-Edom to the city of David with gladness. Nung nabalitaan ni King David, nagkaroon ulit siya ng lakas ng loob, ng desire na kunin ulit sapagkat alam niya kasi po yun eh, na yung Ark of the Covenant, yun po yung noon pa man nakikipagdigmaan sila kapag wala silang guidance ng salita ng Panginoon and even ng guidance ng Panginoon, natatalo sila. Kaya alam niya, parang ikaw, kahit saan ka man pumunta, alam mo na ang pagpapala, ang pinaka-source ng pagpapala ay walang iba sa presensya ng Panginoon naman. Kapag may pinagdadaanan tayo or ano pa man, minsan pinipili natin magpunta sa mall or magpunta sa ganito, pero alam mo sa sarili mo, the very source of that joy, the very source of that life, the very source of that peace ay nandoon sa presensya ng Panginoon. Amen? So, salamat sa Lord. So again, what is the Ark of the Covenant? Ang sabi ng Hebrews 9, chapter 9, verse 4, the Ark of the Covenant consists of, alam niyo yung jar po na yan? Yung jar po na yan, naglalaman po yan ng mana. Yung mana, yun yung tinapay na pagkain nga po ng anghel yun. Kaya ang tawag po doon, di ba, ngayon, sky flakes. Ganun daw po yun talaga. Sky talagang, sabi yun ni Bishop, manipis lang daw po sa sky flakes daw po yun eh. Kaya, siguro doon nakuha yung pangalan na sky flakes. Kasi sa English ng mana, flakes po talaga yun. O, galing sa sky flakes. Praise God. Salamat sa pagkain po ng anghel yun. So, yung mana, yung tungkod po ni Aaron na nagkaroon na po ng usbong eh. So isipin niyo po yung laman ng Ark of the Covenant, yung mana na nagtetestify na the Lord who provides nung nasa wilderness sila. And yung sanga, yung tungkod na tinubuan, hindi po malunggay yung tumubo po dyan ha. Tumubo na usbong. Namulaklak pa po. And yun yung dalawang tablet na pinagsusulatan ng salita ng Panginoon. O yung Ten Commandments. Amen? So, yun po yung Ark of the Covenant. Sipin nyo, kapag pinapasok natin sa bahay, sa ating mga bahay, sa ating mga, saan man po tayo naroon, yung sinasabing Ark of the Covenant. Ngayon po, papaano natin malalaman yung Ark of the Covenant? Alam mo ba na the more na nakakatanggap tayo ng salita ng Diyos, sabi po kasi sa book ng mga propeta, yung salita ng Diyos na nakasulat sa tablets, ilipat daw sa ating mga puso. So kapag mayroong nagpapasok sa inyo at daladala mo salita ng Diyos, yung nagpapasok sa inyo, pagpapalain ng Panginoon. Kaya yan, yung katabi mo, he is or she is the carrier ng pagpapala ng Diyos. Kaya napakapalad ng mga kumpanya po na may tumanggap po sa inyo eh. Kasi panigurado pinagpapala yun ng Diyos. Amen? Katulad yung katabi mo, tapikin mo, source ka pala ng pagpapala, hindi ka nagsasalita. Amen? So, salamat sa Lord. Yan po yon, Ark of the Covenant. Kaya kapag po, mayroon kayong pagkakataon na sa lugar po ninyo makapag-open ng cell group, papasukin niyo po yung Word of God doon. Amen? Salamat sa Lord. No? Napaka-saktong-sakto. Ano? Our objectives is to prevent internal erosion and spiritual drying up disciples due to life's pressures. Pag sinabing internal erosion, yung pagka sa loobin mo, pagiging sawi, pagiging basag, pagiging devastated sa loob, pagiging wasak, lahat po. Yan yun, to prevent internal erosion. Kasi marami nga po daw nakakangiti sa lapalabas pero basag na pala sa loob. Yun daw yun, to prevent internal erosion and spiritual drying up. And of course, pagka ganun nga, at hindi natin nai-align kaagad sa tama, nagkakaroon ng drying up in our spiritual. Tama? Kaya yung mga tao, dalawa yan eh. May mga pinagdadaanan, kung hindi ka pa kukonek sa pinaka-source o sa friends ng Lord, papunta ka na doon sa spiritual drying up at yung pinaka-last scenario, nawala na at nagwala pa. Sabi nga po. Diba, no? Kaya yan po yung nangyayari. Disciples due to life's pressures. Number 2, to give God the first place and control in our lives and activities, especially in time of crisis or adversities. To give God the first place and control in our lives.
Yun yung pinaka-test sa atin eh. Tama po. Sabi nga po the greatest gift na natanggap po natin is the love of God. Amen? Ganun pa man, kapag dumaraan ka sa mga crisis ng buhay, adversities ng buhay mo, iyon ang kauna-unahan mong binibitawan. Sobra, no? Iyon yung kauna-unahan natin na babaliwala, natatalikuran. But ngayon, tuturuan tayo to give God the first place. Sino dito yung guilty doon? Sino dito yung doon? Yung guilty ba? O nga po, pag may pinagdadaanan tayo, yun ang kauna-unahan natin na bibitawan. Pero sabi po sa number 2, to give God the first place and control in our lives and activities, especially in time of crisis or adversities. Sino dito po yung nararamdaman mo, napakasarap magpuri kapag ikay basag. Napakasarap magpuri kapag if you are in a brokenness. Amen? Napakasarap po kasi nga galing talaga sa puso mo yan eh. Wala ka ng time na dahil yun na yun eh. Number 3, to encourage people to be lovers of God's presence. Yung analogy na nilikha ang isda para sa dagat at nilikha naman yung puno para sa lupa. Sabi nga po, di ba, no? Kapag wala ang isda sa dagat, ang dagat mananatiling dagat. Ang isda hindi magsusurvive. Ganon din ang puno. Kapag ang puno, tinanggal mo sa lupa, mananatiling lupa yon, pero ang puno hindi magsusurvive. Ganon din tayo sa presensya ng Diyos. Kapag tayo po nilikha to be the worshiper of the Lord. We are created to worship Him. We are created to magkaroon ng fellowship and communion with Him. Ngayon, kapag po naputol po yun, kapag po nawala po yun, surely, we will die. At ang unang mamamatay doon is spiritual. Tama po. Hanggang sa, of course, lahat naman tayo dadaan doon sa glory be to the living God. Namatay. Nangyari. Our introduction is the safest place. Mainit. Ano ba nangyari, ma'am? Salamat sa Lord, no? Sabi nga po, in this time of crisis or adversities, we search and look for a place where we are protected and secured. Tama ba yun? Kapag dumadaan tayo sa mga pagkakataon na tayo yung in crisis, in adversities, o yung mga testings, challenges in life, naghanap tayo ng lugar that kung saan tayo, we are safe, we are secured. Tama po? Lalo kapag yung mga pagsubok nating mga buhay, talagang hindi po natin kaya. Minsan, sinasabi natin, maglalakad-lakad lang ako. Minsan, sinasabi natin, magpupunta lang ako sa park, magpapahangin lang ako. Kasi nga, you are at that time, at that specific time, you are at that crisis. You are at adversities. Mayroon nga pong isa, according to their testimonies, nung sila'y dumaan doon, talagang nagpunta sila sa Pilipinas. Di ba? Minsan, kapag mali pa po yung napuntahan natin, imbis na secured tayo, imbis na protected, or imbis na safe tayo, kung napunta tayo sa hindi natin kapwa mananampalataya, imbis na mabuting usapan, napunta pa sa mabuting usapan. Ano po? Hindi pa safe, hindi ka pa napunta sa safe na ligtas. Di ba? Pagising mo, sakit pa ng ulo mo, ang dami mong problema. Salamat sa Diyos, tapigin mo yung katabi mo, buti na lang. Dilapit ka sa tamang tao. Kasi kung dumadaan tayo sa crisis, doon ang inaabot natin eh. Tama? Pag dumaraan tayo sa mga crisis in life, adversities, challenges, saan tayo nagpupunta? Saan yung pinaka-safe mo? Yung may malamig kang red. Yun yung pinaka-safe mo, nandun ka sa... Tindi, no? Ano pa? Siguro sabi, mayroon akong kasama, naninigarilyo eh. Naninigarilyo siya, sabi, bagong Kristyano pa lang po ako. Siniran ko siya na, huwag ka na pong manigarilyo. Hindi po makakatulong sa katawan mo yan, hindi maganda sa kalusugan. Ang sagot niya sa akin, hindi, gamot to eh. Kapag inisip mo ng pangmasa, gamot nga naman sa kanila sa isip nila, no? Kasi pag stress daw, that is the safe or protected or secured place para sa kanila. Doon sila nakakaranas ng kapahingahan, ng ano paman. Pero unknowingly, they are just only a deceived or a victim pagkatapos po. No? Tama po. Kasi sa huli nga, may consequences. May mga consequences lahat ng mali natin gagawin. And ano pa po, everybody was to look for a much safer place to be. Saan kaya yun? Ano kaya yun? Where is that most safest place?
Yan, tignan nyo po. But since some of us want to retire and planning to go home for good. Wow. Sino dito yung gusto nang nagpaplano na 5 years from now or 7 years from now? Gusto ko na lang ng simpleng buhay. Natandaan niyo yun, yung saan nanggaling yan? Di ba yan, in time of crisis or adversities, pag dumadaan ka sa pagsubok mo, di ba nasabi, uuwi na lang ako, doon lang ako sa probinsya. Di ba? Hindi, no? Parang ikaw yung pinag-uusapan ngayon. Parang tayo pinag-uusapan, Di ba, no? Uwi na lang ako, doon lang ako sa probinsya, doon lang ako magkaya ko naman. Ayan, no? Some of us want to retire and planning to go home for good. Some of us saving money to buy a piece of land in countryside and plant organic vegetable and livestock. Doon lang ako, magtanim na lang ako ng ganito, ng ganyan. Kasi nga, ang mindset natin, that is the safest and protected, secured place para sa atin. Tama po? Ano pa? Frontside beach or seashore to have a relaxing to leave the busy and stressful city and work. Salamat sa Panginoon, no? Ito po ginawa po ito ni Pastor Edward. Praise God. Salamat sa Lord, no? So, para po marinig din at matanggap din ng mga nasa evening service, ginawa ko, sinamap ko na lang. Yan, para na din si Pastor Edward din na nag-preach sa atin. Praise God. Salamat sa Lord. So, sabi niya nga pa, Baguio daw. Yan ba yung safe place sa'yo? Protected place sa'yo? Diyan, malamig nga naman, Presko. Or Tagaytay. So, high places and cold place like Baguio and Tagaytay because of the global warming. Minsan talaga pag pinagdadaan tayo, gusto lang natin yung makapag-unwind lang talaga, makapagpalamig, makapagpahangin. Ano po? Kaya kapag may nakita kang kapatid na nasa corniche at mag-isa, tapikin mo. Uy, ang gagawa mo dyan? Kapag may nakita ka nasa park, tulala, tapikin mo. Uy, ikaw naman. Bumalik ka naman. Hindi, salamat sa Lord. Salamat sa Panginoon po. So, but when the calamity, crisis, and destructions we are safe. The example is about the coronavirus. When we experience the coronavirus pandemic, all of us are scared, alarmed, and panic. Saan ka ngayon pupunta? What is the most safe place to be? Yung mayayaman talagang nagkulong, nagsarado, pero olopasa din, kakasakit pa din. Kahit saan ka pumunta, kakatakot, talagang nabalot na ng takot, tama po? Pagka may bumahing, alcohol ka agad. Sabi nga po ni Pastor Edward, nag-dry daw yung balat niya, kakaligo. Kakabuhos daw Diba? Yun yung napaka-typical sa tao. Nakakangiti tayo, nakakapagpuri tayo, pero kapag dumaan tayo sa crisis, hanapin mo yung safe place to be. And ito po yun. Where is the safe place to be? Ang bawat isa po sa atin dadaan doon. Wala pa exempted. Kaya, I hope nandito nga iba. Sabi mo nga, titigan mo yung katabi mo. Tandaan mo Kasi pag dumaan sa crisis yan, pag-pray mo na nawawa, nandito pa rin sa presensya ng Panginoon. Amen? Sabi pa po, no one knew that is coming and we are surprised and only few people understand what needs to be done or perhaps have the means to do something. Actually, yung kakaunti na yun na alam ang kanilang gagawin, ang wisdom na yun galing lang din sa Panginoon. Common sense, wisdom, knowledge, understanding, galing po yan lahat sa Panginoon. Yung ibang lahat talagang kundi vaccine, kung hindi face mask, kundi may windshield pa, may face shield pa, may alcohol pa, may pandami. Yun po yun Yun yung alam nila, pero pagka nasa Panginoon ka na, the safest place, mamaya, talakay natin. But for the people of God, we do not need to look near or far for a safer place to be. Sipin mo, hindi naman na pala kailangan pumunta pa sa lugar. Parang ako po, nung that time, nung pandemic, nung bago mag-pandemic po, kinancel po ako Kinancel po yung visa ko. So, papauwi na po ako. February, kinancel yung visa ko. Pinapauwi na ako. Galit na galit sa akin yung employer ko. Hindi ko alam. Nagtanong lang naman ako na, nagbibigay po ba kayo ng NOC? Yun lang yung tanong ko. Galit na galit ka agad. Baka natapat siguro na hindi siya okay. Kasi mag-iisang taon na ako. At that time, yun lang po yung pinanggalingan nun. Hanggang sa pinalis niya ako, kinuha sa akin yung passport. Kinancel yung visa ko. February. Paano ako makakaalis? March, nag-lockdown.
Yung mga eroplano, wala na. Di ba? Nag-lockdown na. Tapos bago ka, pagka umalis ka, kailangan vaccinated ka. Hindi naman po kami, salamat sa Panginoon, sa guidance ng Lord. Hindi naman kami nagpa-vaccine. Salamat po sa Panginoon. Yun. Kaya inabot pa po ng December. Ang ginagawa lamang po natin, of course, bawal lumabas, bawal magganyan, or ano pa man. Pray lang. Pray and worship. Then, hanggang sa napunta po ako sa prayer ng Lord, saan niyo po ba kami nais? Saan niyo po ba kami gusto? Dito po ba or sa Pilipinas? Saan niyo po ba kami nais? Si Pastor Alea, part-timer po sa Qatar Foundation. Part-timer lang po siya doon nung nag-start po na pwedeng sabihin na this end of the month, end of contract ka na, o last 2 months ka na lang. Renew na lang ng renew, nire-renew lang po siya eh. Ako, visa ko cancel, wala na akong trabaho. Lord, saan niyo po ba kami gusto? Kaya yun ang prayer natin, palaging ganun lang. Then all of a sudden, nalit tayo sa panalangin na, Lord, saan niyo po ba? Sa Pilipinas or dito? Ang sagot ng Panginoon, kung nasaan ang pag-ibig at habag na ako. Sobra, no? So, doon na, unti-unti na sinagot ng Lord. Si Pastor Alea, naging, I can say, semi-permanent. Kasi nga, kinuha na siya ng pinagtatrabawan niya ngayon, inanapan siya ng agency para mag-connect doon. So, hindi na siya part-timer. Tama po ba yan? So, ako din, nung January po na yun, tinawagan ako ng amo ko. Isipin mo, what a great blessing in disguise. Ang employer mo na nagpa-cancel sa'yo, siya din ang tumawag sa'yo. Tapos siya din ang nagpa-active para maging activate ulit yung... Di ba? So, ang lahat talagang ibigay mo lang sa Panginoon na experience po natin yun eh. Salamat po sa Lord. That is mga testimony po natin. Bawat isa sa atin may kanya-kanyang testimony. So, because the safest place to be these days is not to be found elsewhere. So, where you are, the safest place to be is in the presence of our God Almighty. Salamat sa Lord. So kapag tandaan mo po yan, kapag dumadaan ka sa crisis, kapag tinesting ka, pag dumating na yung bagyo sa buhay mo, the pinaka-safe place na pwede mong mapuntahan is none other than in the presence of our Lord, in the presence of our God. Amen? Salamat sa Lord. No? So ito pa po, in Psalms 46 verse 10, be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. So God's plan is always the best. But sometimes the process is painful and hard. But don't forget that when God is silent, He's doing something for you. Naniniwala ka ba doon? Parang hindi sumasagot si Lord. Kaya kapag nagpipray ka, may kaakibat na patience po yun eh. Prayer with patience. How lovely, sabi ng Psalms 84, how lovely is your dwelling place, O Lord of heaven's armies. I long, yes, I faint with longing, to enter the courts of the Lord. With my whole being, body and soul, I will shout joyfully to the living God. Salamat sa Panginoon. No? Kasi pagka nandun ka na, talagang nararamdaman mo yun kapag napupuspos ka ng presensya ng Panginoon, ng kabutihan ng Diyos. Di ba yung worship mo, sigaw na eh. Hindi mo na namamalayan na yun na nga yun. Ang ibig sabihin mo nun, yung joyfully shout aloud to the rock of our salvation. Ang sabi ng Psalms 94:95. Salamat sa Panginoon. Ano po? Kaya, a time in a place for growth. Yan po yun. Kapag dumadaan tayo sa mga crisis, sa challenges, sa mga circumstances in our life, this is a time in a place for growth. Our present condition is the best time to grow. And this is the best part that God has for us to grow. God allowed us to be in this condition in order to experience growing in every aspect of our lives. Sino dito yung may pinagdadaanan? Sino dito yung may silent battles? Yan po yan. This is the right time in a place for growth. Amen? Kaya sabi niya po, spiritual growth, that this is a God's design for all the believer. Amen? Kaya kapag parang nararamdaman mo na parang nape-pressure ka, na-stretch ka or ano pa man, that is the time and place for growth. Sabi nga po ng James chapter 1 verse 2, di ba? Consider it all pure joy when you face trials of many kinds. Sapagkat nandun napapatatag ating panampalataya, yung perseverance, nandun napapahaba, napapatatag.
Amen? If you have been a Christian for quite some times, o sino dito yung mga Kristiyano na, yung nakilala mo, nagkaroon ka na ng relasyon sa Panginoon ng 3 years. 3 taon na. Yan. Mga 5 years. Amen. Praise God. And some, 10 years. Kami po ni Pastor Alia, 10 years na. Kasi 2015, kami nakapag-encounter. Amen? O ngayon, 2025 eh. So all those years, you have dedicated your Christian's life in learning and many of you to training. Marami na tayong dinaanan ng yung mga process, cell groups, even yung personal dealing mo, personal devotion mo, lahat po yun, matututunan natin kay JM, kay Christoph. Tama po? Lahat yun para sa atin po yun. For our development, for our, yun nga, yung pagpapatatag sa atin. God allowed these things to happen for us to grow from the things you have learned all those years. Ang test ka mo ito. If you are still wanting to learn more things, people of God, let me tell you this. These days are no longer a time to learn new things. These days are the practical side of learning by experiencing growth. In other words, lahat ng natutunan mo, idadaan na yan sa test. Lahat ng natutunan mo, idadaan na yan sa application. Kaya nga ang faith, hindi kahapon. Ang faith, hindi last week, hindi last year. The faith is now. The faith is now. Kasi ang sukatan ng pananampalataya is not how big, how great your faith is. Pag binalikan mo yung mga picture noon, nakamiti ka pa. Pag binalikan mo yung mga picture mo noon, ang saya-saya mo. Pero kapag dumating na ikaw sa bagyo ng buhay, pag dumating ka na sa, yung harapin mo na yung crisis, I pray na bigyan tayo ng Panginoon na empowerment, enablement na mapagtagumpayan. Kaya sabi nga ni Apostol Pablo, di ba? Huwag mo isipin na ikaw ay nakatayo, baka bigla kang mabuhay. In other words, sabi ko nga po kay Ate Warlyn, kanina nung nag-SOL3 kami, yung simula nung day 1 hanggang ngayon natutunan ko, mas lalo akong dumepende sa Diyos. Bakit ka mo? Sapagkat yung mga natutunan ko noon, yung mga na-experience ko noon, wala na yun eh, past na yun eh. Ngayon, ang test nandito ngayon sa araw na to. Bukas, yung test mo nandiyan na naman. Ngayon, napagtagumpayan mo, you are victorious ngayon. Bukas, may panibagong sets ng testing. May panibagong test ng challenges. Okay nyo? Kaya sabi ko nga, marami, even tayo, masaya, parang yung faith natin, parang, bakit ganon? Tama po? Kaya maging maingat tayo, tinuturuan tayo ng Lord na maging maingat. At kapag ka ganon, sabi daw po ng Panginoon, tinuturo sa atin ngayon, i-grab mo yun as an opportunity to grow. I-grab mo yun as an opportunity to be matured. Wala pa akong nakitang nag-exam ng periodical test na nag-i-exam siya nung nahirapan siya umalis. Sabihin ng teacher, saan ka pupunta? Hindi pa tapos yung ano mo. Di ba? Lahat tayo, bawat isa tayo dadaan doon. Kaya kapag dumadaan ka sa testing ng buhay, alam ng Diyos na mahirap yun. Alam ng Diyos na hindi yun madali. Pero tuloy lang. Kasi nga sasamahan ka ng Panginoon. O ngayon, kung ma-fail mo yung test, tuturuan ka niya, bibigyan ka niya ng realization sa susunod. Papagtagumpayan mo na. Amen? Kaya nga sabi, quitters never win. But winners never quit. Even me, hindi po rin ako exempted dito. Lahat tayo, hindi po tayo exempted. Amen? So, if you still are wanting to learn more things, again, these days are the practical side of learning by experiencing growth. Sabi nga ng James 1:12, blessed is the man who perseveres under trial, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Sino dito naniniwala na tinuturuan tayo ng Lord, but one day dadaan ka niya sa test? Hindi palaging turo. Bawat isa sa atin dadaan sa periodical test. Niniwala kayo doon? Amen. Kaya nga pagdating po yun, tinuturo nga sa atin, di ba, be proactive. Huwag tayo maging passive, huwag din maging complacent. Kasi kapag nagpabaliwala tayo, doon tayo na nagkakaroon na entry point yung kalaban. Doon tayo na naistilan, doon tayo na nasisira, doon tayo naisahan, di ba, no? So sabi nga po, God doesn't give the hardest battles to His toughest soldiers. He creates the toughest soldiers through life's hardest battles. Kaya nga po, dadaan ka dyan. At pag dumaan ka dyan at pagtagumpayan mo yun, natapos mo yung bagyo na yan, yung process na yan,
one thing for sure, matatag ka. Hindi ka na basta-basta, kumbaga. Tama po, yung mga dadaan pang mga pagsubok, mapapagtagumpayan mo na. And then, another set na naman ng testings, another set na naman ng challenges. Katulad ng pandemic. Yung pandemic na dumaan ng year 2022, 20 hanggang 2023, alam nyo ba na mayroon na naman pinaplano sila? May pangalan na nga po yun eh. X-virus. Di ba naging umpisa, isa muna, vaccine 1, nagkaroon ng vaccine 2, nagkaroon ng vaccine 3, nagkaroon ng vaccine 4. Yan na po yun. Tinest na po nila yun. Sabi nga po, kung yun daw po ay tatakan na ng mark of the beast, maraming hindi makakaligtas. Pero ano na po yun eh, parang sinet na po nila yun eh. Yun na yung testing ba? Yun na yung experimental nila. Marami talaga. Di ba? Kaya dito pa lang tinuturuan tayo ng Lord na ano man ang mangyari, walang safe place na po pwede tayong mapuntahan, kundi sa presensya lamang ng Panginoon. Ang sabi nga ng Psalms 91, no? He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Ang sabi pa po doon, libo-libo man ang tumaob sa paligid mo, ikaw hindi ka maano. You are protected. You are makaranas ka pa ng pabor upon favor. Diba? Ano po? Kaya sabi po diyan, tingnan nyo. You need to grow in your patience. Be creative. Diba nung dumaan nga tayo sa mga pagsubok, dumaan tayo sa crisis, nag-grow yung pasensya natin eh. Tama po? Then naging creative ka. Sabi nga po ni Pastor Edward, maraming naging plantito, naging plantita. Diba? Naaral pa nila, natuklasan pa nila yung hydroponics, di ba? Kasama po yun eh. So find a way to help others. Yan na po yan, kasama. And encourage someone, the more people, the better. Yan na po, pagka dumaran ka sa pagsubok, share the good news. Sapagkat sabi ng Panginoon naman po yun eh, share the salvation. In Exodus chapter 4, verse 12, now go, I will help you and speak and teach what to say. Kapag ka dumaan ka sa pagsubok, dumaan ka sa crisis ng buhay mo, in-isolate mo ang sarili mo, wala din. Hindi mo din masiserve yung purpose mo at the same time, hindi mo rin matutulungan yung sarili mo na mag-grow. Tama? Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, ang bawat isa sa atin dumadaan sa silent testings. Ang bawat isa sa atin mayroong mga kanya-kanyang pinagdaraanan yan. Naniniwala ba ito? Yung katabi mo, mayroong silent battles yan na dinudulog niya lang sa Panginoon. In the safest place, doon sa secret place niya, doon niya ikinakas lahat. Ano pa po? You need to grow in responsive and resilience. When we say resilience or responsive, yung makapag-react quickly in a positive way. Yun po yung ibig sabihin nun. Be positive is not yet the end. We will come out of all of this to do greater than before. Kaya ang sabi, pagtapos mo sa bagyo na yan, paglabas mo sa bagyo na yan at dala-dala mo yung natutunan mo, you will be more wiser, more better, more stronger, more better version of you. Amen? Kaya lang, again, hindi po doon natatapos eh. Learning never stops. Process never stops. God is not finished yet with this world. So as a matter of fact, He is giving us a new beginning. Amen? Salamat. Parang pagkatapos ng pinagdadaanan mo, may another new beginning ka na naman. Another new chapter na naman na bubuksan. Amen? Parang ang buhay natin ba? Parang sa libro, ang bawat pahina, yung buhay po natin nakasulat doon. So bukas, another set ng pahina, it is a new beginning for you and me. Paano mo ngayon uumpisahan ng buhay natin? Diba? So ano pa po? You and I have many more things to do in fulfilling the Great Commission. Ang sabi nga ng Matthew chapter 28, 18 to 20, that is the Great Commission na binabasa natin. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to observe all that I have commanded you. And lo, I am with you always to the close or to the end of the age. Bakit kamo?
Kapag ka hindi po natin ginawa to, kapag ka hindi po natin dinisciple yung mga mahal natin sa buhay, alam niyo po kung ano mangyayari? Mayroong magdi-disciple po sa kanila. Sobra, no? Harap-harapan niyang dinidisciple, kaya mababalitaan mo, adik na sa panginginom, ganito na pala yung ginagawa. Ano nga asahan nating pagbabago kung wala sila sa Panginoon? Tama? Kaya nga ang pinaka-weapon natin is to share the good news. Eh. Sabi nga ni Apostol Pablo, di ba? For I am not ashamed to share the gospel of Christ. For this is the power of God for salvation. Sa anong kaparaanan, mag-share ka ng mabuting balita, mag-share ka ng mensahe ng Panginoon. In a way na ma-encourage sila, ma-motivate sila na mayroon pang pag-asa. Amen? Mayroong Diyos na may kapangyarihan magbago sa bawat isa sa atin. Amen? Salamat sa Lord. We need to be more enduring. Yan. Kapag dumaraan tayo sa mga pagsubok sa buhay, yan. We need to be more patient, responsive. We need to be more enduring. When pain strikes, try to be more bearing. This is the time we need to grow in life's difficulties. Much more trying times ahead of us. Marami pa pong parating. Kaya grow in our trust in God. Sabi nga ng Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not into your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and surely He shall direct your paths. Test po yan eh. Sabi ko nga po sa inyo, madali lang basahin yan, madali lang i-declare, ano? Kasi ngayon okay tayo eh. Okay pa eh. Pero kapag dumaan ka doon sa testing, sa crisis, kahit sabihin mo yun sa dumadaan, baka ano pa sabihin sa'yo nun? Di ba? Hindi ka pansinin nun. Ang mangyayari lang, sin zone ka lang nun. Trust in the Lord, dyan mo. Ano ka lang nun? Kaya, tignan mo po, sabi ko nga sa inyo, be prepared. Bawat isa sa atin dadaan sa crisis. Bawat isa sa atin dadaan sa test. Kaya, dito yung mga tinuturo natin, yung mga tinuturo sa atin ng Panginoon, yan ang gagamitin mo kapag ka nandun ka na. Like si King David. Si King David, inanoint muna ng Panginoon, in-enable muna siya bago siya pinarap kay Goliath. Ganon din yan. Lahat ng tinuturo sa atin ngayon, para sa iyan. Kasi alam ng Diyos na dadaan ka sa pagsubok. Alam ng Diyos na one day dadaan ka. Ngayon, kung hindi ka nakikinig, hindi mo inuunawa, one day, pag dumaan ka sa pagsubok, bagsak ka. Unawa na yun. Nakuha niyo po. Ganon din sa atin eh, kapag nakapagbaliwala tayo, kahit hindi mo po pwedeng pangawakan ang dami ng alam, hindi mo po pwedeng pangawakan yung lahat ng napagtagumpayan, hindi po. Kaya tinutulungan at patuloy tayong tinuturuan ng Lord na magtiwala sa Panginoon. Sabi nga po ng James 1:2, consider it pure joy whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produce perseverance. Amen? Marami, may kanya-kanyang level, kanya-kanya ding level ng testing. Kanya-kanya ding level ng pagsubok. Marahil ang pagsubok nito na kinakadaan niya, about sa ganito, about sa ganun. Sa iyo, madali lang yun. Pero sa kanya, mabigat yun. Amen? So we need to grow more in love. Salamat sa Panginoon. Grow in our understanding of others. Tatanong mo lang, hanggang kailan po kaya ito? Ano? Hanggang kailan po kaya, sabi nga nung isa, ako na lang palaging umuunawa. Sabi ko, talagang gano'n, be consistent. Sobra, no? Kasi sabi ko nga po sa inyo, hindi po pwedeng, nagawa ko na yan, nagawa ko na ng ilang taon yan. Tapos, ngayon, susubukin ka ulit. Again, mga minamahal, bawat araw sa atin may nakaset na testings doon. May nakaset na po na challenge. Kaya kapag hindi tayo naging maingat, we're living now in the last days. We're living in the last days, mga minamahal. Natandaan niyo yung 12 virgins? Yung 5 na, at 10 virgins. 10 virgins. Mayroong 5 na mayroong dalang langis, mayroong 5 na sakto lang yung kanila. 'Di ba? Ano yung nakikita niyo po doon? 'Di ba yung 5 na nanghihingi pa sa kanila sa mga kapatiran, nanghihingi pa sa 5 niya na bigyan niyo nga po kami langis kasi paparating, ay hindi, sakto lang sa amin 'to eh.
Alam niyo po kung anong revelation po nun para sa akin? In these last days, fix your eyes to Jesus. Focus ka sa pinapagawa sa'yo ng Lord. Focus ka. Kasi kung binigyan nila yon ng langis sa tingin mo, pati sila naubusan. Anong sabi niya? Bumili kayo. We're living in the last days. Mag-focus ka sa pinapagawa sa'yo ng Panginoon. Salvation is individual. Amen? Doon, binibigyan tayo ng discernment. Kaya nga bawat isa sa atin, tinuturuan dito na magpursige, tinuturuan dito na magkaroon ng yung bang personal relationship sa Panginoon, i-cultivate mo yan, i-develop mo yan. Kasi hindi ka po pwedeng umasa sa by group, hindi ka po pwedeng umasa sa, pamilya ko, hindi! Naniniwala kayo doon? Personal po yun, personal and individual po yun. Salvation is individual. Pero in-encourage naman nila. Tama po? Bumili kayo ng langis. Sinabi nila yung katotohanan. Kaya lang, sabi nga po natin, nung dumating na, wala na. Late na. Diba? Minsan, pati tayo, nauubusan na rin. Tama po? Nakukuha niyo po yun? So, maging maingat po tayo ngayon. May pinapagawa sa iyo ang Panginoon, focus ka doon. Amen? So, transform complaining into gratitude. Sobra, po, noon pa natin narinig yan eh. Kapag dumating ka sa mga ganyan, magpasalamat kay pagpasalamat mo, and then, here we are. Dumarating tayo dyan, hindi rin, most often, bagsak pa rin tayo. Tama po? Kaya salamat sa Panginoon, tinuturuan talaga tayong wala ibang pinaka-safe place kundi sa presensya lamang po ng Panginoon. There are many people around us who are in greater suffering than we do. Sabi nga ni Pastor Edward kanina, complain ka ng complain na hindi ka nakapagkilay, complain ka ng complain na hindi ka napakasimpleng bagay, nasira na yung buong araw mo. Di ba? Kung iisipin mo lang, mas may marami, sabi nga ano ba yung problema mo sa problema ng Russia at ng kalaban nila? Ukraine. Yun talaga nagkakagirahan. Ano yung problema mo doon? Di ba? Isipin mo po yun. Kaya minsan doon tayo napapasukan. Sabi nga ng Lord, practice the attitude of gratitude. Yan po, transform complaining. Ito, maraming salamat po. Even nagkakasala ka, magpasalamat ka pa din. Lord, maraming salamat po. Maraming salamat po, Panginoon. Nadapa, nanghina, nakapagbaliwala, Lord, maraming salamat po. Basta patuloy niyo lang akong bigyan ng kalakasan, makapagpatuloy. Amen? Yun po yun eh. Hanggang sa itatawid ka ng Diyos, huwag ka lang magsusuko. Do not give up. Amen? Kaya sabi po ng Matthew chapter 22, 37, 39, love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. And love your neighbor as yourself. Una, mahalin mo daw ang Panginoon. Pangalawa, mahalin mo din yung kapwa mo. Amen? So, sabi nga ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, yan po yan eh. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Hanap ka ng secret place. Hanap ka ng lugar. Minsan nga, sa CR na lang natin, di ba? Kapag ka nasaan man tayo, hanap ka. At pagpunta mo doon at pinurso mo yung presence ng Lord, that is the safest place to be. Magpasalamat ka doon, Lord. Maraming salamat po. Sabi ng 1 Peter 5:7, cast all your cares unto the Lord, for He cares for you. Bigay mo sa Panginoon, Lord, ikaw na pong bahala. Tulungan mo po ako, alisin niyo po anuman pong bigat na ito, alisin niyo po anuman pong panggugulo sa isip or ano pa man. Diba? Pag-pray mo, and you can do all this in the presence of God. You need to ask God to end your sufferings. God's timetable for you is perfect. Amen? When we have grown enough for the next level, you'll be stronger to face what is coming. Yan yung sinasabi po sa atin, palaging tinuturo sa atin. When we have grown enough for the next level, you'll be stronger to face what is coming. Piniprepare ka eh. Actually, preparation pa lang sa atin to. Piniprepare tayo ng Panginoon dahil mayroon pa tayong mas kakaharapin na mas mabibigat pa. Sipin mo yun. Kaya sabi ko nga po, we're living in the last days na, nasusulat na sa Bible po yun. Na marami talaga pong mangyayari. Kaya maging maingat tayo, palakasin mo yung sarili mo, patatagin mo yung sarili mo, katulad ng ginawa ng 10 virgins. Maging maingat ka hanggat maaari.
Ang battle, personal. Kaya nga ang battle mo, personal din yan eh. Individual din yan eh. Nakakangiti ka pero kamusta ka kapag ka in your private life? Mayroon kang pinagdadaanan. Kaya mamaya ilapit mo sa Panginoon po yun. Only in the presence of the Lord. O pwede tayo makangiti, pwede tayo makipagbiruan, pero the truth is, mayroon kang pinagdadaanan. Mayroon kang battle. You are in a silent warfare. Amen? When this is our generation, and we are born for such a time as this, in these trials we are going through, this is just a part of preparation for what ahead of us. Salamat sa Lord. Kaya sabi ng John 16:33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Sobra, no? Minsan talagang dadaan tayo sa mga troubles nating mga buhay or sa mga pinagdadaanan ba. I pray na kapag dumaan tayo doon, mapaglabanan natin at maalala natin yung kapayapaan na binibigay sa atin. Amen? Sabi nga po, mababait tayo kapag okay tayo, kapag blessed tayo eh. Pero darating ang time na nandoon ka sa gitna ng bagyo, doon ka matites. Doon matites yung faith natin. Amen? Being in God's presence, if we are on trials or out of season when God can refresh us and renew us, when He could speak to us and instruct us, busy days are over. This is the time for the King to minister to us. Salamat sa Diyos, ano? Yun pala yun. Kaya pala, along the way ng pakikipaggera, may kantangang ganun eh. Yung along the way ng yung marami kang na napagtagumpayan, marami kang nagawa, o ano pa man, isipin mo na lahat, then darating ka talaga sa punto ng buhay mo na yung trials na yun na magpapabagsak sa'yo. Yung testing na yun na magpapadapa sa'yo. And at that time, na kapag ka nadapa ka na or napadapa ka nung pagsubok na yun, that is the time for the King to minister you. Sipin mo yan. Kaya sabi, when the ministers need to be ministered. When the healers needs a healing. Sobra, no? Kaya may kanta pong ganun eh. Naalala ko yung kanta na, 'Cause deep inside this armor, a warrior is a child. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I dropped my sword and cried for just a while. 'Cause deep inside this armor, a warrior is a child. Even that song gives us message. Yes, nandun ka sa gitna na wala ka pa pinagdadaanan, maligalig ka eh. Masaya ka eh. Pero kapag dumaan ka na talaga sa pagsubok, alam niyo ba sukatan ng pagiging righteousness o pagiging banal or pagiging godly or pagiging lingkod ng Diyos? Ang pagiging righteousness, sinabi po sa Bible, in the book of Proverbs, hindi po sukatan ng pagiging righteousness yung hindi ka nagkakamali, yung hindi ka nadadapa, yung hindi ka sumasablay. There's no such thing, mga minamahal. Wala pong ganun. Lahat tayo nagkakamali, lahat tayo sumasablay. Alam niyo po sabi ng Bible, huwag mong iisipan na pagnakawan yung taong matuwid o yung righteous. Sapagkat madapa man sila ng 7 ulit, sila'y makakabangon muli. In other words, yes, dumaraan talaga tayo sa buhay ng nadarapa tayo, napapabagsak. Pero ang isang result o ang isang manifestation ng ikaw ay tinawag ng Lord at may katuwiran ka ng Panginoon, bumabangon at bumabangon ka. Kaya lang, ang sabi, yung kabaliktaran naman, pag dumapa na, hindi mo na makita, hindi na bumalik. Kaya tapikin mo yung katabi mo. Chosen, you are chosen of the Lord. Amen. Pinili ka ng Panginoon. Salamat sa Lord. No, mayroong refreshing and mayroong renewal. Kaya nga, being in His presence is a fountain of living water that never runs dry. And that fountain of living water will keep you refreshed and replenished. At tandaan niyo yung sinabi ng Panginoon sa babaeng Samaritana. Kapag ka uminom ka sa tubig sa balon na ito, mauwaw at mauwaw ka. In other words, it represents yung mga worldly things, worldly materials na kapag may pinagdadaanan ka, punta lang ako sa Villaggio, mag-Starbucks ako. O sa susunod na pinagdadaanan mo, nandoon ka ulit. Sa susunod na pinagdadaanan mo, nandoon ka naman sa city center o nandoon ka naman sa... Pero kapag ka may pinagdaanan ka at lumapit ka sa Panginoon, ang sabi niya,
Kapag ka uminom ka ng tubig na nanggaling sa Panginoon, iyon ang magbibigay sa'yo ng kalakasan kailanman. Kaya isipin mo, dumaraan ka sa pagsubok, nakangiti ka pa din. Isipin mo, dumaraan ka sa pagsubok, pero ang laki-laki ng problema mo, pero parang nandyan pa rin yung peace, nandyan pa rin yung satisfaction sa buhay. Amen? Tama po yun. Kaya minsan, hindi na nga po sa ganun eh. Kaya minsan karak lang, masaya ka na eh. No? Salamat sa Lord na po. Yan po yun. Kasi nga nandyan na yung, nasa iyo na yung presensya ng Panginoon. Kasama mo ng Panginoon. Amen? Magkaroon ka man ng problema, orasan mo. Bukas na bukas din, okay ka na. Just one touch of the presence of the Lord, you will be replenished, you will be restored, you will be renewed. Amen? Kaya yan po yan. Tingnan nyo, the fountain of living water will give you the strength you need to go on. The fountain of life will invigorate you. Invigorate means, yan nga, magbibigay siya ng kalakasan. For the following hours or days. You won't get bored or worry in God's presence. And it is free. Salamat sa Lord. Sabi po ng Isaiah chapter 55 verse 1, Come, all of you are thirsty. Come to the waters, and you who have no money, come, buy and eat. Come buy wine and milk without money and without cost. Sobra, no? Kaya, ang sabi ng Psalms, in His presence, there is fullness of joy. In His presence, there is talagang deliverance, there is liberty, there is freedom. During the Old Testament time, there was no dwelling inside, so people need to go to a literal temple. Di ba, mayroon silang mga templo or yung mga bahay na panambahan, doon sila nagpupunta. But now, you are the temple of God. Sipin mo, dati may mga templo na, mga altar ginagawa nila. Pero ngayon, yung templo, yung altar na yun, ikaw na mismo yung katabi mo. You are the temple of God and God's presence dwell inside of you. Ito po yung minsan na neglect natin, nakakalimutan. Most of us already have the presence of God inside, but does not know how to enjoy, how to activate, papaano gumalaw sa presensya ng Panginoon. Alam niyo po, totoo po yung kasabihan na ang sakit ng tao, ang pinakasakit ng tao, alam niyo po ano? Yun, makalimot. Napakabilis nating makalimot. Ano po? Blessed na blessed ka nung last time or mayroon kang pinagdadaanan last time, kinatagpo ka ng Panginoon, then here we come, nandiyan ka, mayroon ka na naman pagdadaanan hanggang sa ganun na naman, di ba, no? Kaya isipin niyo po, paulit-ulit lang, kaya lang tumataas lang, nagle-level up lang. Do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you? Alam niyo po, sa totoo lang, sa pagpapatuloy mo sa Panginoon, mayroon talagang kasiyahan, may kagalakan. Pero huwag nyo rin iaalis sa isip nyo at darating din yung time na itetesting po kayo. Ngayon pa lang. Kaya pag dumating yung testing, alalahanin mo itong tinuturo na ito. Oo, ito na yun. O, ito na yun. Di ba? Lalo kung nagpapagamit ka sa Panginoon. You are the apple of the eye of the enemy. So, kung ikaw ay apple of the eye ng kalaban, talagang ikaw ang palaging parang bang sa basketball, kung ikaw ay talagang ikaw ang gumagawa, abay, baka hindi lang doble yung nagbabantay sa'yo. Tama? Dino-double team ka. Kaya ang hirap, no? Kapipreach mo or kadi-devotion mo, kapipraise and worship mo, puspos na puspos ka. Paglabas mo o pag-uwi mo pa lang, ito na. Mayroon ka agad pinagdadaanan, mayroon ka agad marinig. But still, sabi ko nga, kapag ka na-master po natin to, normal na lang yung pinagdadaanan. Mapapagtagumpayan natin yun. We will live a life victoriously. Amen? Yun po yun eh. So, the Ark of the Covenant, which represents God's presence, stayed in the house of Obed-Edom, and God blesses his household. Salamat sa Lord. Sino pa yung hindi nakakapagbukas o nakakapag-start sa kanilang bahay, sa kanilang tahanan ng cell group? It's a high time. Kung sino nag-invite sa inyo o kung sinong mga i-ano mo na po yun, i-invite mo. Cell group tayo. Dito sa panahon natin ngayon, i-offer mo na yung sarili mo, i-offer mo na yung lugar mo. Dahil alam na natin, na-experience na natin lahat, ang tanging pagpapalala nagmumula sa Panginoon. Promotion comes from the Lord, lahat po yan. Marami na pong nagpatotoo at gusto na po ng Diyos na ibigay mo na yung testimony mo. Amen? Kapag may pinagdadaan ako, dito kayo mag-cell group. Umakinig ka doon.
Tama? Meron. Meron na pong mga kapatid na nung nagbukas ng bahay nila para sa cell group, ngayon na-promote na po eh. May mga nag-i-email na po. Salamat sa Lord. Yung isa po eh, nawalan po ng kadalasan. Alam niyo po kung sabihin ko lang sa inyo ha. Kadalasan kapag ka nag-start ka na sa gawain ng Lord, o lalo nagbukas ka na sa cell group, minsan yan, madalas yan, mawawalan ka ba ng trabaho. pagka nawalan ka pa ng trabaho, hindi yun, sabi nga, crisis yun eh, para sa mga wala pa sa Panginoon, tama? Testing yun. Pero alam mo, piniprepare ka lang ng Lord sa mas greater testimony, sa mas greatest na pagpapala. Kaya tignan mo yung mga nagbukas ng bahay, tapos nag-cell group, nawalan ng trabaho. Ngayon, tanungin mo kung nasaan na sila. Yung iba wala pa ng trabaho. Hindi, meron ng mga trabaho. Pinagpapala na ng Lord. Amen? Kaya sabi nga po, nasa sa atin yun eh. Kung gusto mong mag-stagnant o kung gusto mong mag-breakthrough, kung gusto mong lumago. Challenge. Stretch your faith. Maniwala po kayo sa akin, walang changes kapag hindi mo niyakat yung challenges at ang mga process. Nandiyan ka lang, stagnant ka lang. Ngayon, kapag dumating na talaga yung bagyo ng buhay mo, wala na. Kaya mga minamahal, it's a high time to equip, to develop ourselves. Kasi nga may mas mga parating pang, hindi na po yun hindi na po yun, it's unavoidable. Yung mga unnecessary, yung mga unexpected na mga pagsubok, it's unavoidable. Kahit gaano ka kaingat. Minsan nga, kapipray mo pa lang eh. Tama po? Buti nga, nag-pray ka pa. E paano kung naunahan ka, hindi ka nakapag-pray, paano na? Diba? He became a God presence lover and God brought surprises for His household. So, hindi lang pala sa'yo. Kapag ka po pala ikaw naging na dinivote mo yung sarili mo sa presensya ng Diyos, sa gawain ng Diyos, kayang-kaya ng Diyos na pagpalain. Hindi lang ikaw, pati yung mahal mo sa buhay. Pati yung pamilya mo. Meron tayong isang kasama, ganun din po yun, papaalis na yun kasi kinasuhan na eh. Tama, kinasuhan na po yun, cancel visa na, papauwi na lang. May case pa. So, anong nangyari? Yan na, nagtuloy-tuloy na po yung gawain ng Lord again. Sabi nga, in Him we live and we move in our being. Ang Diyos ang nag-lead, ang Diyos ang gumabay. Nagtuloy-tuloy na po hanggang sa, hindi lang po siya na-clear yung case, pinagpala na ng Panginoon, mayroon na maayos sa trabaho, yung pamilya niya po na pag pinagpipray niya, yun, yung tatlo po, nakakapakinig na ng Word of God, yung isa, Kristiyano na, yung asawa, unti-unti na pong, and yung anak na pinagpipray niya ngayon, akyat na ulit po sa barko. Sipin niyo po kung gaano yung pagpapala na po pwedeng padaluin ng Diyos. And all, again nga po, hindi yun by material. Ang mahalagang pagpapala is meron ka ng connection sa Panginoon at the same time nananagana ka dito sa lupa. Amen? Kaya sabi po, God's presence is the safest and most awesome place to be. Salamat sa Lord. Number 1, be a lover of the presence of God. 2 Samuel chapter 6 verse 11. The ark of the Lord remained in the house of Obed-Edom, the Gittite, 3 months, and the Lord blessed Obed-Edom and all his household. Kapag nababasa ko yung worshiper or yung lahat po ng ganito, dalawa lang po yung naalala kong i-master nyo. Dalawa lang po yung naalala kong i-master po natin. Dalawang katangian. Una-unahan, be prayerful. Pangalawa, be worshipful. Wala pong ibang nagmodelo nito sa Biblia. In the Old Testament, kundi si King David. Kaya isipin mo na nasulat niya yung Psalms, pero nakita mo saan dinala? From nagpapastol ng tupa hanggang sa naging hari ng Israel. Sobra yung promotion. Ang promotion o yung pagpapala, hindi po yung question, wala pong tanong yun. It's not questionable to our God. Wala pong walang problema sa Panginoon po yun. Ngayon, ang nagiging problema o nagiging battle na sa atin. Kaya kapag na-master po natin yun, yung be prayerful and be worshipful, expect something great and something good. Breakthroughs, pabor upon pabor, yun yung sinasabing, kung ang Diyos mo walang imposible, sa'yo din walang imposible. Talagang, nakikita mo answered prayers, but, nandito po ako, magsasabi po ako sa inyo, but be consistent. Be consistent. Hindi porke napagtagumpayan natin yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, magiging na tayo na maging kampante. Be consistent.
Tandaan niyo yung sabi ni Apostol Pablo, be vigilant, be sober, for the enemy is roaring like a lion looking for someone to devour. Di ba? Praise God. Yung isang ang katabi niyo po, bless na bless po yan eh. Salamat sa Lord. Sabi mo, ikaw yun ah. Bless na bless ka na talaga. Dating nakangiwi, ngayon nakakangiti po eh. Di ba? Praise God. Salamat sa Lord. So, dito po tayo. Bringing back the Ark of the Covenant into our lives and our homes open us for God's surprises. Yes, kung na-fail tayo, nagkasala tayo kahapon, past is past. This is a new beginning. Makapag-umpisa ka ngayon. Huwag mo nang dalhin yung condemnation, yung guilt. Natapos na yun eh. Sabi nga, hindi natin may babalik. Nagkasala ka na nagkasala, tapos na. O ngayon, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Let's make it right. Ibalik natin yung covenant o yung Ark of the Covenant into our lives, in homes, open us for God, surprises. Yan yung Ark of the Covenant, yung presence ng Panginoon na tinutukoy doon. Amen? We don't only have to bring the Ark in our lives, in homes, but we need to become lovers of God's presence. Mayroon ka bang lugar o spot sa lugar mo o sa bahay mo o sa kwarto mo na kapag ka nandun, doon ka kinakatagpo ng Panginoon, ng presensya ng Lord? Di ba? I-develop mo yun. Bihira yun. Kaya minsan, di ba, pag kahit ka galing ka sa labas, galing ka sa trabaho, hinahanap mo yung lugar na yun, talagang doon ka nagpapahinga, doon ka umuupo. Maya-maya, umiiyak ka na doon, or ano man. Kasi doon ka kinakatagpo ng Panginoon. Ingatan mo yun. Amen? Balik mo. God unfolds new things to those who are lovers of His presence. At sabi nga ng 2 Chronicles chapter 16, verse 9, sabi, God unfolds new things to those who are lovers of His presence. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth, to show Himself strong on behalf of those whose heart is loyal to Him. If your heart is committed, if your heart nandun na, you surrendered or fully trust to the Lord, narinig niyo po yung sinasabing, hindi mapapahiya ang sa Diyos nagtitiwala. Yan po yun. The Lord will show Himself strong. Pursue God's presence in our every gathering, much more during those troublesome days and you are alone. Pursue mo daw si Lord. God, increase your blessing. Once you become a lover of His presence, you become a worshiper, yung pagpapala, di mo nahihingin eh. Actually, mali yung Lord, bless me. Mali pong prayer yun eh. Ano niyo kung bakit? Mali po yun. Lord, pagpalain niyo po. Hindi po eh. Be faithful to your devotion at malalaman mo ang prinsipyo ng Diyos. Hindi mo na kailangan ipag-pray yun kung ginagawa mo yung inuutos niya sapagkat kusa na niyang ibibigay. Ang sabi ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Parang pinagpipray mo, Lord, add it to me, add it to me. May inuutos nga. Ano ba? May pinapagawa nga. Delight yourself unto the Lord and He shall grant the desires of your heart. Lord, pagpalain niyo po, ito po yung prayer ko. May pinapagawa ng Panginoon. Amen? Kaya kapag kaya na master mo yung principle ng Panginoon, yes, we are still in process. We are all work in process. Tama po? Kaya yun po yung tinuturo sa atin ng Lord. If you become a true worshiper of God, there will be no internal erosion that would happen in our lives. Last Saturday, mayroong nililid ako ng Lord na mag-pray fasting. Hindi ko nagawa. Yun. Hanggang sa battle po yun. So isipin niyo po yun. If you become a true worshiper of God, there will be no eternal erosion. Walang kabigatan, walang kabasagan, walang ano sa puso. Basta makinig lang tayo sa instruction ng Panginoon. The presence of God brings refilling, refreshing, and restoration. Bring Emmanuel in the midst of our cell group, in our home, in our church. Pag sinabing Emmanuel, ano ibig sabihin nun? God is with us. Amen? Sabi nga in Psalm 37 verse 4, tignan niyo po, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Si Lord naman po yung nakakakita ng ginagawa mo eh. Tama? Si Lord naman po yung nakakita ng ginagawa mo eh. Fix your eyes to Jesus. Focus sa pinapagawa sa ng Lord. In His presence, there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore.
Amen? Number 2, pursue the presence of God. 2 Samuel chapter 6, verse 12. Now it was told King David, saying, the Lord has blessed the house of Obed-Edom and all that belongs to him because of the ark of God. So David went and brought up the ark of God from the house of Obed-Edom to the city of David with gladness. In 1 Chronicles chapter 15:24, ito po yun. The ark has to be brought to the city for God to bless not only one household, but the whole nation. Praise God. Sobra, no? Obed-Edom followed the ark and became a gatekeeper of the temple. Salamat sa Lord. Sabi nga ng Psalms chapter 84, verse 10, better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked. Sabi niya, Lord, mas nanaisin ko pang taga-bukas, taga-sara dyan sa pintuan, dyan sa langit. Kesa mapunta ako doon sa magpakasarap-pasarap, pero wickedness naman. Sobra, no? So, isipin niyo yung test doon. Sabi nga po dito, ito po, wisdom kay Pastor Edward. Sa Ezekiel chapter 33, verse 6. But if the watchman see the sword come and blow not the trumpet, and the people be not warned, if the sword come and take any person from among them, he is taken away in his iniquity, but his blood will I require at that watchman's head. In other words, di lang daw tayo maging doorkeeper, maging gatekeeper, magbabala din tayo sa mga kasama natin. Amen po? Blow your trumpets, all you watchmen. As believers, we must learn to identify the gates in our lives. Guard them, walk through them in obedience, and close any gate the enemy has opened. God is calling His people to rise as spiritual gatekeepers, standing watch and ushering in His glory. Salamat sa Lord. Ang sinasabi dyan, maging encouragement at maging paalala din tayo sa bawat isa. Magpaalalahanan. Mag-ingatan ba? Na kapag may ginagawa ng mali, alam mo, i-rebuke mo po yan. Correct mo na yan. Amen? Sabi nga rin, even while we're doing it, tayo rin mismo, iniingatan natin ang sarili. Kaya sabi ng Proverbs chapter 4, verse 23, above all else, guard your heart. For everything you do flows from it. In other translation, for the issues of life flows from it. Alam niyo po kung paano natin magwardya natin puso. Hindi mo naman kayang gwardya niya na ikaw lang eh. Alam niyo po kung paano? How to guard our heart. Magugwardya lang natin ang ating mga puso kapag dinadala natin sa presensya ng Panginoon. Kasi kung ikaw lang hindi, o sige, pagpalagay mo na makapag-unwind ka, pero hindi mo kayang gwardya ng puso mo kasi nandun lang. Makita mo, o maganito, ganyan lang, sira na naman puso mo. Pero sabi nga po ni Lord kay Prophet Jeremiah, pinapunta ni Lord si Prophet Jeremiah sa manggagawa o manlililok ng palayok. Ang sabi ni Prophet Jeremiah na pumunta na doon, nakita niya yung mga manlililok ng palayok. Kapag ka nababasag pala yung palayok, may hindi nahuhulma, or mali yung pagkakahulma, or hindi sa gusto ng manlililok ng palayok na ihuhulma, binabasag po pala ulit yun. Binabasag ulit. Kasi pagka tumigas yun, hindi mo na po pwedeng iunat. Binabasag ulit. Nakita niyo po? Binabasag ulit. Then pag binasag ulit, babalik ulit sa pagiging putik hanggang sa iuhulma ulit kung anong gusto ng manlililok. Ang sabi ni Jeremiah, Panginoon, ano po yung mensahe niyo? Pinaliwanag na ng Panginoon. Jeremiah, sino ba ang gumawa sa palayok? Yung manlililok po ng palayok, the potter's hand. Ano yung nakita mo kapag ka mayroong mali sa palayok? Sino yung umuhulma? Yung manlililok ng palayok. Kasi nga, ang manlililok ng palayok, yung gumawa sa kanya. Ganon din sa atin. Tayo, kapag ka hindi okay ang puso natin, kapag sira ang puso natin, dalin mo sa may likha sa iyo. Dalin mo sa may likha sa atin. Sino bang may likha sa atin? Of course, ang Panginoon. Kaya nga, doon po natin mapapaayos ang ating puso. Ano man, even ano man mga pinagdadaanan yan, kahit i-open mo sa iba yan, hindi ka masasatisfied. Pero i-open mo sa Panginoon, you will be satisfied. Magkaroon ka ng peace. Magkaroon ka ng restoration at magkaroon ka ng deliverance. Amen? Kaya, yan po yun, above all else, guard your heart. In God's presence. He became a lover of God's presence. He experienced a divine marked season of his life. The blessings flowed into his life and whole
household. Supernatural manifestation takes place where God's presence is. Not good techniques, not good strategies, but the presence of God makes all the difference. Amen? Ganon din po lahat ng issues ng ating buhay. Walang ibang makakasagot po nun. Even kahit magkasakit ka o ano paman, kahit dalhin ka sa pinakamagaling na doktor o pinakamagaling na hospital, hindi po sasapat. Ang pinakamagaling lang po at ang pinakamainam nating puntahan is where in the presence of the Lord. Presensya ng Panginoon. May nilalapit kang mga mahal sa buhay, dalhin mo sa presensya ng Panginoon. For only in God's presence makes the difference. Amen? Kahit nga mag-pray tayo kung wala yung presence ng Lord, wala din. Kahit mag-devotion ka, kung wala ang presence ng Lord, wala din mangyayari. Ako niyo po. Kaya, let's pursue the presence of God. Yan po, tingnan niyo. If you are a lover of God's presence, it will make you authentic. It will make you real. People would believe more those who are authentic than those who are excellent. Be a worshiper of God wherever you are and enjoy His presence. Salamat sa Lord. Na-experience nyo na po yun na kahit nasa public place ka or minsan nagbabiyahe ka, pagka nag-worship yung spirit mo, minsan umiyak ka, ano po? Di ba? Kahit minsan nasaan ka man. Kaya nga, ang safest place, hindi literal na lugar. The most safest place to be is in the presence of the Lord. Amen? Salamat po. In number 3, this is the last. Takes God's presence with you. Once you become a lover of God's presence, you can take it whenever you go. Salamat sa Lord, no? Napakasarap po nun na madala mo yung presensya ng Diyos sa pamilya natin. Isa lamang po. Maging maingat tayo na hindi tayo magkasala o makagawa ng kasalanan. Kasi yung matagal mong inaalagaan kapag nagkasala ka, like si Samson, di ba? Mayroong anointing pero nawala. Kapag ka nawala po yun, nandyan na yung pamilya mo, hindi mo ngayon ma-sharean, hindi mo ngayon ma-win. Kasi nga, alam mo sa sarili mo, there's something wrong eh. Tama? Kaya maging maingat po tayo doon. Huwag natin bigyan ng puwang talagang pagsumikapan natin. Amen? Once you become a lover of God's presence, you can take it wherever you go. Not only will it make you authentic, but it will make you humble. When you are humble, you can serve other people. Praise God. Salamat sa Diyos. Kaya nga, without humility, you cannot go and make disciples. Maniwala ka sa akin. Kasi yung mga haharapin mo doon, mga iba yun eh. Iba pa isip nun, iba pa puso nun. Tama po? Kaya matitest yung humility natin eh. O sige po, ganito na lang. May ilalapit sa iyo ang Panginoon ng mga kaluluwa. One day, or marahil iba sa inyo, mayroon ng ilalapit na kaluluwa. Yung mga kaluluwa na yan, itetest ka. Matetest ngayon yung humility mo. Masarap pang i-disciple, yung mga Kristiyano na. Tama? Pero hindi naman yun eh. Ang ipapadisciple sa iyo ng Lord, yung mga wala pa. Tama? Kaya doon matitest yung humility mo. Siya na yung sineserve mo, siya na yung ganito. Lahat. Matitest doon yun. I-try nyo. Praise God. Try nyo po. Yung mananampalataya nga, natitest ka na eh. Natitest ka pa eh. How much more, hindi pa. Kaya doon po yun. When you are humble, you can serve other people. Pero kung hindi, sorry, hindi ka makapag-serve. Nakita niyo yung test doon? Kaya doon pa lang eh. Hingin mo na agad sa Lord yun eh. Hinihingi mo. Isipin mo, paglilingkuran mo yung hindi mo kilala. Yung mayroon lang presence ng Lord ang gagawa nun. Di ba? Pride decrease value from people. But by being humble, you can serve and you can add value to people you serve. Palagahan eh. No? Kaya salamat sa Lord. Kaya pagka nagkaroon na tayo ng pride, mabilis na tayong makapag-down o makapag-degrade ng tao. Yan na po yun. Kasama na. But by being humble, you can serve and you can add value to people you serve. Pagka inilapit sa iyo ng Panginoon na cleaners, yan, o kadama, pagsisilbihan mo pa ba? Yan po yun. Kaya minsan, pride yun na nakatago. Diba? Matitest yun. Marami sa atin,
Lord, use me. Pero nandyan nakatabi mo na, ayaw mo pang paglingkuran, ayaw mo pang i-disciple. Bakit? Alam mo tawag doon? Pride po yun. Or yung pagiging makasarili pa. Tama? Always be before the ark of God. Give people the presence of God. It is not enough that the presence of God lives inside of you. But you should always recognize His presence and take advantage of God's presence to serve others and be continually refreshed and repelled to go on. Yan po yun eh. Kung nasa sa atin po yung presensya ng Panginoon, makakapag-serve tayo. Magaan lang sa atin. Tama po? Pero kapag wala po yung presence ng Lord, sabihin ko po sa inyo, napakahirap po nun. Kaya minsan mas nanaisin mo pang mag-isolate. Magnanaisin mo pang umiwas. Kasi nga, yun yung nangyayari eh. Balik lang tayo sa Panginoon. Alam ng Diyos, God knows and He cares sa bawat pinagdadaanan. Meron ka bang pinagpipray na pamilya? Meron ka bang inilalapit sa Panginoon? So, wala pong time, wala dapat pong wag mong bigyan ng pahintul, o wag mong bigyan ng puwang sa isip mo na magkaroon ng idle moment ba? Nung pagkakataon ng minto, lahat tayo dumadaan sa pagsubok, lahat tayo dumadaan. Pero one thing lang ang magmamatter sa huli. Yung paglilingkod mo sa Panginoon. Amen? Sabi nga po. The presence of God should be developed in our lives so that we can take it to our families, communities, churches, in our nation. Salamat sa Lord. And for our conclusion, people of God, church, God was not surprised that these days would come. Trials, challenges, storms in our lives. He warns us about these days, but take courage. Because He lives, we can face tomorrow. Amen? Noon pa man binababa na sa atin ng Panginoon na talagang dadaan tayo sa mga pagsubok sa buhay. Kaya sabi po, kapag dumaan ka sa pagsubok, take that time to grow. Doon ka kasi mapapatatag. Amen? So sabi ng Deuteronomy chapter 31 verse 8, the Lord Himself goes before you, and He will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Dadaan ka sa punto ng buhay mo na hindi ka maunawaan ng iba. Hindi ka bibigyan halaga. And even lahat, mayroong persecutions, lahat yan. But do not be afraid or do not be discouraged. Ilapit mo sa Panginoon, for ang Panginoon lamang po ang tunay na nakakaunawa sa sitwasyon mo. Amen? Sabi nga po ng Psalms 39:24, be strong and let your heart take courage. Wait for the Lord. In other translation, hope for the Lord. Amen? Salamat sa Lord po. All the glory belongs to our God. Salamat po. Yes, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat po. Hallelujah. Sa mga oras po na ito sa atin pong kalagitnaan, maraming salamat po, Panginoon. Salamat, Lord. Sabi nga po kanina sa atin, di ba? Alam niyo po yung tunay na itsura po natin, yung tunay na katayuan, tunay na stand mo, alam mo po paano mapapalabas. Mapapalabas lamang po yan if we are in the presence of the Lord. Sabi nga po, if we are in the presence of the Lord, you will forget your problem. You will forget anuman po yung mga pinagdadaanan mo. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Yes, Lord Jesus. Sino dito po yung alam mo sa sarili mo?
Jesus. Thank you, Lord Jesus. Maraming salamat. In the name of Jesus. So I pray now, I submit to you, my God, and I resist. In the name of Jesus. Maraming salamat po. Jesus. Be strong. Take courage. Thank you, Lord Jesus. In the name of Jesus. If you are ready and if you're willing, you can approach now the altar, mga minamahal. And as the Lord says, come boldly to the throne of grace, that you might find mercy, that you might find grace in times of need. Hallelujah, in the name of Jesus. Jesus. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Kayo po ang nakakalam ng bawat laman, ng bawat puso at bawat isipan, Panginoon. We ask for that ministering power na nagmumula sa inyo, Diyos. Every crown on display, here in your presence, Jesus. The heavens is trembling, all your wonders. The kings and the kingdoms are standing amazed. Here in your presence, we are undone. And here in your presence, heaven and earth become one. And here in your presence, nothing's on you. Here in your presence, everything bows before you. Yes, Lord Jesus. Maraming Diyos, lumalapit po kami sa inyo, hindi po sa anuman pong katuwiran, at hindi pa po sa anumang kabutihan na meron po kami. Dahil ang totoo po, Panginoon, lumalapit po kami dahil kami po'y makasalanan, kami po'y nagkulang, kami po'y nakapagbaliwala, kami po'y hindi naging maingat. Patawarin niyo po kami sa mga oras na ito, Panginoon. Binababa po namin ang aming mga puso. Binababa po namin ang aming mga sarili. At kami po'y nagnanais, Panginoon, ng inyong pagkilos, Lord. Let thy miraculous healing touch be upon each one. Let that deliverance, Lord, na kakailanganin, Panginoon ko, sa ganoon, Panginoon, makapagpatuloy po kami. We're claiming your word that you will lead us into the paths of righteousness for your name's sake, Father. And Lord, maraming salamat po sa pagbubukas ng altar niyo po sa amin, Panginoon. As you says in your word, we are the temple. Hindi po kayo malayo, Panginoon ko, sa amin. Ang totoo po, Panginoon, ay malapit lamang po kami sa inyo. Malapit lamang po kayo sa amin. Kaya po sa mga oras na ito, Panginoon, binubuksan po namin ang aming mga puso at ang aming mga isipan. Kung mayroon man po, Panginoon, na aming nagawang kasalanan, mayroon po mga nagiging hadlang sa aming mga puso at isipan, Lord.
Malaya po kayo mangilos, Panginoon. Bunutin niyo po ito, tanggalin sa aming mga buhay. Tanggalin niyo po sa aming puso. Tanggalin niyo po sa aming isipan, Lord. Nang sa ganoon, ang presensya niyo lamang po ang aming madala. Saan po kami mapunta. Saan po kami maparoon. At maging daluyan lamang po kami ng inyong masaganang pagpapala, O Diyos. Panginoon, wala po kaming ibang inaasam. Wala po kaming ibang inihingi. Kundi ang maging daluyan lamang po kami ng inyong masaganang pagpapala sa aming pamilya, sa mga taong ilalapit nga pa po sa amin, Lord, sapagkat nais po namin na kami lamang po ay maging instrumento nyo, maging daluyan for restoration, for healing, for deliverance, and higit sa lahat for salvation ng aming mga mahal sa buhay. Salvation ng mga ilalapit niyo po sa amin, Lord. Let that anointing, Lord, na ninakaw ng Diablo, ay ibalik na yun din sevenfold in the name of Jesus. Ano man ang ninakaw ng Diablo sa buhay ng bawat isa ngayon din in the name of Jesus. Ibalik po, Panginoon, sevenfold. In the name of Jesus. Lord, inaamin po namin, Panginoon, kami pong lahat, Panginoon ko, at some point, at sometimes, hindi lang po nagkasala ng hindi sinasadya. Nagkasala po ng sadyaan, Panginoon. Kaya po sa mga oras na ito, binababa po namin ang aming mga sarili sa inyong harapan. Hindi naman po, Panginoon, pagmamalabis na humingi kami, Panginoon ko, na restoration, Lord. Let there be restoration, Lord. Una sa amin, Panginoon ko, nang sa ganun magamit niyo rin po kami ng tama. Kagalingan, Panginoon, sa bawat isa. Kagalingan, Panginoon ko, nagmumula sa inyo. At nang sa bawat makasama po namin sa pagyakap, sa pagtapik, ma-encourage po sila, Panginoon ko, magbigay pag-asa, Panginoon. And Lord, sa bawat pamilya, Panginoon ko, na dumaraan sa crisis, dumadaan sa pagsubok sa buhay. Here we are, Father. As you says and as you teach us, this is the most safest place where we to be, Panginoon, kundi sa presensya niyo lamang. Iparanas niyo po muli, Panginoon, ko sa bawat isa ang inyong presensya, Panginoon. Inaamin po namin, Panginoon, na kami hindi po sasapat. Na kami po'y mahihina. Alam po namin na kami po'y mahihina, Panginoon. Ganun pa man, kung ano man pong natitira na meron pa po kami. Itinataas po namin sa inyo, O Diyos, sa mga oras na ito. Ipinagkakatiwalang muli. Ipinagkakatiwala sa inyo mapagpalat mahabaging kamay. Tignan nyo nga po, Panginoon, ang bawat isa. Nang may mata, Panginoon ko, na punong-puno ng awa. Punong-puno ng habag. Sapagkat, O Diyos, kayo po tumawag sa bawat isa. And we are allowing you, Lord, to work and to move in our midst. Hindi po pagmamalabis, Panginoon ko, humingi kami sa mga oras na ito. Restore each one of us. Restore our relationship na nasira, Panginoon, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Ano mang pong plano, ano mang ginawa ng Diablo at kami nahulog, nag-give in into pressure, nahulog sa tentasyon. Right now, Father, in the name of Jesus, we rebuke and we renounce it in the name of Jesus. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Father, in the name of Jesus, amin na mahal, this is the right place and the right time for each one of us. You can have your personal dealing sa Panginoon sa mga oras na ito. Kung may nagawa kang kasalanan, just simply, truly repent. Huwag ka pong mahihiya, huwag ka pong matatakot.
Sapagkat lahat po tayo ay nagkasala. Wala pong matuwid at wala pong perfecto po sa atin sa mga oras na ito. If you want to kneel down at the altar of the Lord, kung gusto mong lumuhod, that is the right position to be sa mga oras na ito. If you want to kneel down, hallelujah, as a sign of surrender once again sa Panginoon, in the name of Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, we recommit ourselves sa inyo po. Muli po namin tinataas ang aming puso at isipan, Lord. Just one touch. Just one presence, Lord. Just one touch of your presence. Our lives will never be the same again, Father. In the name of Jesus. As you says in your word, Father, if we will confess our sins, you are faithful and just, not only to cleanse us, not only to forgive, but you will also cleanse us. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. As it says in your word, you heal the brokenhearted and binds up their wounds. In the mighty name of Jesus. Yes, Lord Jesus. Yes, Abba Father. In the name of Jesus. Lord, maraming salamat po sa patuloy na paggabay. Maraming salamat po sa patuloy na pagpatnubay. Ang dalangin ko po sa mga oras na ito, kung mayroon pa po ko reward, dalangin ko po, yakapin niyo po ang bawat isa na nandirito in the name of Jesus. Refresh, restore them, Lord. Bigyan niyo po sila ng ibayong kalakasan na sa kanilang pagpapatuloy po sa inyo. Dumaan man po sila sa bagyo at sa mga pagsubok sa buhay, makakatayo pa po sila. Bigyan niyo po sila ng kalakasan po. In the name of Jesus, let that comfort. Hallelujah. Let that comfort be upon you. Each one. Hintig ng puso. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. This is the right time for you and for me. Mga minamahal, God knows and He cares. Yung mga pinagdaanan mo for this last few days, last few weeks, alam po yan na lahat ng Panginoon. Kaya sa mga oras po na ito, I do encourage each one of you to kneel down in the presence of the Lord. Sige po, malaya po kayo. Just kneel down in the presence of the Lord. Just kneel down. You can kneel down in the presence of the Lord. Sige po. Just kneel down. Alam mo, kung sasabihin natin kung sa tao tayo magsusumbong, marahil baka pagtawanan pa tayo at kutsain, ano po. Pero salamat po sa biyaya po ng church. Salamat po sa gawain. Pag hindi natin kaya, kapag po may pinagdadaanan tayo, nakagawa tayo kasalanan, pwede tayong muling lumuhod sa Lord at magtapat. Magpakatapat po ba? Panginoon, pagyawa po tingnan ang aming mga pagkakasala sapagkat masyadong marami, masyado pong madumi. Panginoon, patawad po. Dalangin ko po sa oras na ito. Kung kami po may chance pa at kung may pagkakataon pa po, Panginoon, we humble down ourselves before you.
We kneel down in your Lord, maging yung mga pamilya namin na gusto namin ilapit sa inyo. Pagka po hindi namin kaya, sino pa po, Panginoon, ko magtutuloy? Kaya, Panginoon, sorry po. Maraming salamat po, Panginoon, na lagi po kayo nandyan. Totoo po kayo sa inyong salita. Na you will never leave us nor forsake us. You remain faithful. Even most often, Panginoon, kami po nagiging mayabang, nagkakaroon na ng pagsaway, hayagan at lantaran, patawad po. Sa mga oras na ito, Panginoon, kung bibigyan niyo pa po kami ng chance at ng pagkakataon, kung kami po'y mabuhay po kami para sa iyo, Panginoon. We recommit our lives sa iyo. At maraming salamat po. Hindi po kami po pwedeng ihambing sa inyong lingkod na si Obed-Edom. Maging kay King David po. Hindi po kami papantay at hindi po kami sasapat. Pero Lord, bagamat kami mahina at kung ano man po ang meron kami, wala po kaming ibang pinagkukuhanan ng lakas ng loob kundi kayo lamang po. Wala po kaming ibang pag-asa kundi kayo lamang po. Ang inyong pagkilos sa amin, sa aming pamilya, Lord, let that restoration flow in the name of Jesus. Let that divine intervention be upon sa bawat buhay na nagsusumikap na makapaglingkod sa inyo. Let that divine deliverance in the name of Jesus be upon to each one of you, servants, Lord. Alisin niyo po, Panginoon ko, anumang mga, pawiin niyo po anumang pong mga bigat, anumang pong mga sama ng loob, anumang pong mga bitbit sa bawat puso ng bawat isa. At palitan niyo po ang disappointment na ito ng joy. That joy in serving you, Father. That joy in experiencing your presence, Father. Maraming salamat po. Sa pangalan niyo lamang po, Panginoong Hesus. Tumatayo po ako sa harapan ng inyong mga lingkod. Sa ngalan lamang po ng inyong biyaya, grasya, tawag. And as you says in your word, Lord, that you've given us the power and authority. And right now, Lord, I exercise this power and authority, Father. Nais ko po, Panginoon, mabuo ang bawat pamilyang nasira in the name of Jesus. Ang mga lingkod niyo po na nagsusubikap na makapaglingkod lamang at makapagpatuloy sa inyo. I speak healing, be upon healing, be upon healing, be upon healing. Maraming salamat po, Diyos. Wala po kayong kasalanan. Kami po ang may kasalanan, Panginoon. Maraming salamat po. Pinagpipray ko po, tinataas ko po sa inyo mga nagbukas ng bahay, Lord, para sa inyong gawain. And I claim, hindi lang po pagpapalang padaluin nyo, kundi kalakasan ng loob. Yung katatagan, Lord Jesus. Patuloy na pag-unawa, pagpasensya, Panginoon ko, ipagkaloob niyo sa kanila. Sabi nga, take courage. Wait upon the Lord. Hindi po natin alam kung kailan darating po ang Panginoon. But one thing for sure, mapalad po ang aabutan ng Diyos na ginagawa po niya ang pinapagawa ng Panginoon niya. Kaya sa mga oras na ito, yes, nagkasala po tayo, but past is past. And this is now a new beginning. Just simply, truly repent. Ask for the forgiveness.
Alam niyo po, marinig po natin, our God is a righteous judge. Pero huwag mo kakalimutan, but He also is a loving Father. Nagkasala ka marahil, magagalit po siya. Pero pag lumapit ka at nagpakatapat sa Kanya, yayakapin ka niya ng sobrang higpit. Nawa rin nagsasabi, anak, kamusta ka ba? Sa mga oras po na ito, in the mighty name of Jesus, I claim the word of the Lord. He heals the brokenhearted and binds up their wounds. In the mighty name of Jesus. At sa mga nilalapit niyo po, na mga mahal niyo sa buhay, may sakit karamdaman, I agree sa bawat panalangin po ninyo. Mabuong nga nawa sa pangalan ng Panginoong Jesus ang pamilya niyo. Magpagaling nga nawa ang asawa mo sa pangalan ni Jesus. Ngayon din, in the name of Jesus. Maraming salamat po. Makalaya nawa ang mga mahal at sa buhay na natanikalaan, na alipin ng mga kung ano-ano mang bisyo, mga plano at gawa ng diablo sa kanilang buhay, ay ating winawasak sa pangalan ni Jesus. And let the fire from Zion be upon them in the name of Jesus. Sa mga pinagbuksan ng pintuan ng Panginoon for new opportunity, maging maingat ka po. Ingatan ka ng Panginoon saan ka man maparoon. Pagpalain ng Diyos ang gawa ng iyong kamay. In Deuteronomy 8:18, huwag mong kakalimutan ang Diyos ang nagkakaloob. Huwag ka nawang yumabang, huwag ka nawang magkaroon ng diwa ng kayabangan ng pagmamalaki kapag ka nagkaroon ka na. Magpatuloy kang maglingkod sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Ingatan ka ng Diyos at patuloy kang patnubayan at gabayan. Salamat po sa bawat mag-asawa. I apply the blood of Jesus. And every sexual immorality in the name of Jesus, I rebuke it in Jesus' name. You demonic spirit of lust, demonic spirit of sexual immorality sa bawat pamilya, sa bawat mag-asawa in the name of Jesus, ay aking winawasak sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, hindi lamang po sa mga kapatiran po namin na nandito sa New Salata, maging sa Al-Hilal, Al-Tumama, Al-Mamura in the name of Jesus. Sa bawat kapatiran, even sa anumang pangalan ng churches na kinabibilangan ng Lord, ang dalangin ko nito sa lahat ng aming mga kapatid na mananampalataya sa inyo. We pray for those couples, Lord, na nagsusumikap lamang na maglingkod sa inyo. Anumang panggugulo ng mga sexual immorality, last na ito in the name of Jesus. We bind in Jesus' name and began. And let the Holy Ghost fire be upon them. Let that Holy Ghost fire be upon them. Maraming salamat po. Hindi po kalugihan ang maglingkod sa Diyos bagamat nahihirapan. Huwag mong kakalimutan, hindi kalugihan ang maglingkod sa Diyos bagamat nahihirapan. Sapagkat sabi po ni Apostol Pablo and Apostol Pedro, bagamat tayo panandali ang nahirapan, hindi po matutumbasan yung mga pagsasakripisyo natin na kung ano ang nilaan ng Diyos sa lahat ng nagmamahal sa Kanya. Kaya, hangad ko ang pagpapala para sa iyo sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa iyong pamilya. Hangad ko ang pagpapala na para sa iyo in the name of Jesus, sa iyong mga anak, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Yakapin ka lang palagi ng Panginoon kapag ikay nalulungkot, ikay dumadaan sa mga pagsubok. In the mighty name of Jesus, as I apply the fire of the Holy Spirit, mag-ingatan kayo ng Panginoon, ng apoy ng Panginoon in the name of Jesus. As I apply the blood of Jesus be upon you. In the name of Jesus, Lord, as you says in your word, we will delight ourselves unto you, will grant the very desires of our heart. Kung bubuksan niyo man po, Panginoon, ang puso ng ina po, na ito, makikita niyo po ang laman ng kanyang puso sinisigaw. Kaligtasan po, Panginoon ko, sa kanyang mga mahal sa buhay. Kaligtasan, Lord, sa kanyang mga anak. Kaayusan sa kanyang mga anak. In the name of Jesus. I agree on that prayer, Lord. In the name of Jesus. Let it be done in the name of Jesus. Ngayon din. In Jesus' mighty name. In the power of the Holy Spirit. Ngayon din po, Panginoon ko, let that divine intervention be upon them. In Jesus' name, Lord. Hallelujah. And let that peace, healing, and comfort be upon unto your servant. Lalo tigit sa lahat sa mga sugat na hindi po nakikita ng mata. Maraming salamat. Maraming salamat po. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat po.
In the name of Jesus. Kayo lamang po, Panginoon ko, nakakakita ng mga marka na ito. Maraming salamat po, O Diyos. Let that healing power be upon them. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. In the name of Jesus. Ganon din po, Panginoon ko, sa mga naging kasama po namin, Panginoon ko, na saan man po sila naroroon, Panginoon. We speak peace, O Lord, be upon them. Ingatan niyo po sila, saan man po sila maparoon, Panginoon. Alalahanin niyo po yung mga pagsusumikap nila nung sila'y nandirito. Huwag niyo po silang pababayaan at laging ingatan at gabayan. Maraming salamat po, Panginoon ko. I bless. Hallelujah for this new generation in the name of Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you, Lord, for the divine favor. Patuloy na bigyan niyo lang po ng kalakasan. Patuloy na bigyan ng sapat na kakayanan, Panginoon ko makapagpatuloy. Lalo kay Kuya David, Lord. Hallelujah. Salamat po sa kanilang tahanan. Maraming salamat po in the name of Jesus. Maraming salamat, Lord Jesus. Thank you, Father. Nakikisa po ako sa panalangin at hikahin. As you says in your word, Lord, in your time, all things will make beautiful. In Jesus' name, I agree. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat po. Salamat, Lord. I apply the blood of Jesus be upon you. May God bless you, Kuya JM. In Jesus' name, sa iyo at sa iyong buong pamilya. In Jesus' name. God bless. God bless you, Kuya Christoph. Salamat, Lord. Maraming salamat po sa bata po na ito. Pagbuklodin niyo po sila ng kanilang pamilya. Kanyang daddy, Lord. Marami sa anumang pong lungkot, pawiin niyo nga po, Panginoon. And I agree, Lord, sa mga bata po na ito. Kayo po maging patnubay as your word. Kayo po ang gagawin at kayo po mag-iingat. Salamat po, Panginoon. I bless them, Lord. Makatapos sila ng pag-aaral at masunod po ang yung plano niyo po sa kanila. In the name of Jesus, maraming salamat po. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. We thank you, Lord Jesus. Salamat po. Maraming salamat, Panginoon. Thank you. Thank you po. Thank you, Lord Jesus. Tunay nga po, Panginoon, in your presence, Lord. May kapahingahan. Salamat po. Salamat po. Huwag nawa po kami magkulang, Lord, ng paglapit at pananalangin sa inyo. Salamat po at tinataas din po namin sa inyo sila ang aming pong ang inyo pong tinlaga na mga siwa po sa amin. Our Pastor Sherwin and Pastora Ana, Panginoon, at sa buong pamilya. Maraming salamat po, Panginoon. Pawiin nyo nga rin po anuman pong lungkot, anuman po, Panginoon, kung mga nasa puso po nila at nasa isip, Panginoon. Maraming salamat po. And one thing for sure, Lord, hindi nyo po pababayaan ang lahat ng inyong mga lingkod. And you know how to comfort your servants, Lord. Na marahil sa maikling panahon o sa mga pagkakataon, Lord, kami po'y mahirapan, masaktan, but hindi nyo po pababayaan, Panginoon ko, ang inyong mga lingkod. Sapagkat ang kanilang mga pangalan ay nakasulat na sa inyong mga palad, Lord. Hallelujah. Patuloy na pagpalain niyo po, Panginoon ko, ang gawa ng kanilang mga kamay. At even ang bawat isa, Panginoon, in the name of Jesus. Nasaan man po kami maparoon, bit-bit po namin ang inyong anointing, ang inyong pagpapala, Lord Jesus. Maraming salamat po. Lahat po kami, Panginoon ko, ay patuloy lamang pong magpasalamat at magsabing, all the glory belongs to you, Father. Ang lahat ng papuri ay sa inyo lamang po, aming Diyos. Sapagkat kilala po namin ang aming mga sarili at ang tanging kalakasan lamang po namin ay alam niyo po na hindi po namin kaya kung kami lamang po. Salamat po. We thank you for your guidance. We thank you for the protection. We thank you for the favor. We thank you for your grace. We thank you for your mercy. We thank you, Father. We thank you, Lord Jesus. We thank you, Holy Spirit. Continue to be our guide. Sorry po, Holy Spirit. Continue to be our guide po. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ito po ang aming sama-samang panalangin na may pasasalamat. Amen and amen po.